tinatangan ko si Brother Joel, Pastor Tubi. Amen. All glory to God. Hallelujah. Amen. So, limbag na malagdanan karapsat. Sa magandang araw o hapon sa ating lahat. Muli ay pasasalamat natin kasi still narito pa tayo na nag-serve sa ating Panginoon. Amen. Ang ating Bible verse, sabi niya yung title po natin is Nothing is Impossible with God. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Hallelujah. Sabi niya sa Marcos chapter 10 verse 27, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Tayo po yung sagaling ni Mukat Manalangin. Hallelujah, hallelujah, Abba Father, maraming salamat po sa iyong salita sa oras po ito. Natunay, O Diyos, na gagamitin mo ako bilang iyong mouthpiece upang palakasin at turuan, hindi lamang po makikinig, even ako po na magsasalita, Panginoon, walang excuse sa bawat isa sa amin, kundi ang iyong salita ay lakipan mo ng iyong kapangyarihan at buhay upang nang sa ganyan bawat isa sa amin ay patuloy na makalakad at makatakbo, Panginoon, sa takbuhin sa pagiging Kristiyano po namin at makamit po namin ang iyong pangako ng buhay ng walang hanggan, Panginoon. Salamat sa anointing mo, for the anointing to destroy the yoke of the devil in the mighty name of Jesus. And whatever the captives, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, ay patuloy na palayanin mo ibawat isa sa amin sapagkat sabi mo nga that if we know the truth shall set us free in the name of Jesus. Sa iyong lahat ng kapurihan in Jesus' name. Amen and amen. So, nung kagabi po, yun po, tinawagan ako ni Pastora na ako daw po magmensahe, pero sabi ko, Lord, ano kaya to? Parang ang hirap kasing maghanda. Kasi lingid po sa ating kaalaman na hindi po kasi basta-basta kasi talaga ang kumayo. Hindi hangabarang-barang, kumbaga, yun nga, hindi ito laro, hindi biro. Yun nga, at ang maging mensahero ay dapat nga ng ating Panginoon ay nakikita rin sa atin, di ba minsan? Ay hindi minsan kundi dapat makita lagi sa ating buhay. So, hindi ko na po patatagalin. Yun nga po, nung gabi, nag-prayer po kami nila Brother J, nag-worship, pero yun nga na ayoko na, sabi ko kay Lord na hindi yung emosyon ko lang, hindi yung sarili ko lang kaalaman, ang isi-share ko kung hindi ang nagmumula sa ating Diyos. At tunay nga na pinatunayan muli sa akin ng Diyos na nung kinaumagahan, pagkagising ko, biglang may nag-pop up. Di ko alam kung sa isip ko, sa espiritu ko. At nung time na yun, bumangon na ako kasi ayaw ko nang palagpasin. Kasi pag pinalagpas ko yun, ay baka mapagwalang bahala yung salita ng ating Panginoon. So sabi nga, ang topic natin, nothing is impossible with God. Ito yung pupunta po tayo sa ating Bible reading sa Marcos chapter 10 verse 17. Ito po yung kwento ng isang mayaman, isang batang lalaki na mayaman. Sabi niya, basahin ko po muna. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makaptan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. So, siguro sa oras na ito ay muli ay napaisip tayo na ano nga ba ang dapat natin gawin para magkamit o makamtan natin yung buhay na walang hanggan. So sabi niya sa 19, alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalan mo ang iyong ama at ina. At sumagot yung lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyon. So, amen?
So, itong batang lalaki, mayaman, nagtanong kay Jesus, paano ba o ano ba ang dapat niyang gawin? O ano bang dapat natin gawin para makamit po natin ang buhay na walang hanggan? So, ang gumawa ba ng mabuti, yun po ba yung isang dapat natin gawin para daw po ba tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan? Amen. Ang gumawa po ba ng mabuti o hindi? Amen. So, pwede rin po na yung kabutihan o gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Pero, ayon po sa ating salita ng Panginoon, hindi magiging sapat yung paggawa natin ng mabuti. So sabi rin ng ating Panginoon, bakit tinawag mo kong mabuti? Wala namang ibang mabuti kundi ang ating Diyos lamang. So napaisip tayo, bakit nga ba? Bakit pati ako nagkaroon ako ng question sa sarili ko kanina na, bakit pati si Jesus sinabi niya na wala namang ibang mabuti kundi ang Diyos? Kasi sabi niya, as human nature, ano po ba yung human nature natin? Makasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nung time na nagkasala si Adan at Eva, ay doon na po ay makasalanan na ang tao. Nagkasala. So yun na po, kaya parang yun na sinasabi na pagsasabihin natin human nature, sa isip pa lang, nagkakasala, kahit hindi ka nagmura, kahit hindi ka gumawa ng masama, minsan, sa isip pa lang natin, nagkakasala na tayo. Kunwari, yung kapatid mo kayo, na pag-isipan mo, nakita ko lang, di ba? Yung madating kapsado, di ba? Yung mga ganung bagay, yung maliliit, nagkakasala na po tayo. Pero, bakit si Jesus, sinabi niya rin na hindi siya, parang sinabi niya doon na hindi siya mabuti. Di ba? Ang Diyos lamang. Kasi nga, although siya ay Diyos na nagkatawang tao, andoon na inilagay ng Panginoon yung sarili niya na hindi siya mabuti. Bakit? Kasi nga, yung human nature ng tao na andun na makakaramdam ng gutom, makakaramdam ka na ng galit, o kung ano pa man, na kasi nga, yun yung nature ng tao. Pero yun nga, ang kagandahan dito, si Jesus ay kakaibang sa atin. Kasi, sabi niya, napatunayan niya na hindi siya nagkasala hanggang sa kamatayan niya sa krus. At yun nga, lagi nating tatandaan na hindi lamang si Jesus ay tao lang. Kumbaga siya ay nagkatawang tao. Kinasihan ng Banal na Espiritu, kaya siya ay naging o nagkatawang tao para i-display sa atin o daigin niya yung 10 Commandments na yung mga kasalanan na yun. Although napaka-imposible, pero yun nga, nagawa ng ating Panginoon. Kasi nga si Jesus ay hindi lang tao lamang. Dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi niya dito sa Galatians, chapter 3, verse 11 to 14, yung bakit nga ba na hindi magiging sapat yung ating mga good deeds na ginagawa o pagiging mabuting tao. Hallelujah. Sabi niya, Galatians chapter 3, verse 11, sabi niya, malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kautusan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ang kautusan ay hindi nakabatay sa pananampalataya, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang tumutupad ng lahat ng itinatakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay o biniting sa punong kahoy. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtam din ng mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa pamamagitan ng pananalig ay matanggap
natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So, amen? So, wag po tayong malilito dito mga kapatid na parang sinishare ko dito na ay, hindi pala ako naliligtas ng mabuting ang gawa. So, okay lang pala na hindi ako gumawa ng mabuti. Hindi din po. Hindi ibig sabihin na sinabi ko dito sa harapan o binibigyang linaw na hindi maliligtas sa pagsunod natin sa mga kautusan ng Diyos ay hindi na po tayo susunod. Hindi po mga kapatid. So balansehin natin. Kumbaga ang pinapaliwanag sa atin dito ay kung sumusunod lang tayo, walang Panginoong Jesucristo, hindi po tayo o wala po tayong kaligtasan. So amen? So ano ba yung mga, balik po tayo doon sa tanong ng mayaman na sabi niya na ano ba yung dapat kong gawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Ano ba yung mga proseso na dapat nating pagdaanan para po tayo ay maligtas at magkamit ng buhay na walang hanggan? So una, sabi niya dito, accept Jesus as your personal Savior and God. Amen. Alam ko pong alam na po natin kasi yun nga, siguro back to basic, binabalik tayo ng Panginoon para ma-refresh. And I suggest na kung may mga cellphone kayo dyan or notebooks, i-take note po natin kasi yun nga, one of the nature of ng human nature ay makakalimutin. Amen? Kasi ako din talaga, aminado ako na minsan may mga nakakalimutan mga bagay, pero yun nga, dapat isulat natin para tayo ay mabalik-balikan at maapaalalahan. So sabi niya sa Romans 10:9-10, na kung ipamahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya, na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matubig ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. O amen po ba? Yung experience ko, yung time na in-invite din po ako, yun na yung anniversary, na siyempre naggawain, ganyan. Tapos nung time na tinawag ako ng pastor na, brother, punta ka sa harapan para tanggapin mo si Jesus Christ. Yung time na yun, nung tinanggap ko, talagang hindi ako aware. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Sabi ko, so, tinanggap ko. Tapos yung parang nung pag-uwi ko, ano ba yun? Ano bang hindi ko maintindihan. Pero yun pala is, yun nga, yung exhortation na kay Pastora kanina na, di ba, yung walang espiritu ay patay. So yung time na yun, yung espiritu natin ay patay. Dahil sa kasalanan. Nung si Adan at Eva, sabi na kung kakainin nila yung pinagbabawal na prutas o yung prutas na nagbibigay ng kaalaman para alam ang mabuti at masama, ay mamamatay sila. Pero physically speaking o literally speaking, hindi po sila namatay. Hindi nabulagta. Kumbaga tinutukoy ng Diyos ay yung espiritu. Kasi yung time na yun, kasama ang Diyos at ang tao. Walang gap. Pero dahil nung nagkasala, di ba pinalayas? Kasi nga para hindi nila makain yung immortal. Kasi kung kakain na nila yun, wala nang kaligtasan. Wala nang siguro kung isipin natin yung tao ay kung napakasama na, still nabubuhay pa rin. So, napakagaling talaga ng ating Panginoon. So yun po, at sabi nga sa 1 John 1:9 that if we confess our sins ay matapat at matuwid, ang ating Diyos ay just na magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. So lahat po ng ating kasalanan ay kayang-kayang patawarin ng ating Diyos. So amen. And balikan ko lang ulit dun sa umpisa, dun sa hindi ko na-discuss yun. Importante din yun kasi yun nga, ay sabihin mo na, Lord, anak mo nga nagtakaw. Hindi ako nagnakaw. Pero, may ginawa kang isang kasalanan, ibig sabihin, lahat na yun, nilabag mo na. Hindi pwedeng natupad mo yung iba, o yung kahit isa lang, may nalabag kang isa, ay
nagkasala ka pa rin. Sabi niya dito sa Santiago, chapter 2, verse 10 to 11. Hallelujah. Gusto ko lang i-discuss to kasi ito yun yung importanteng inano ko rin kanina. Sabi niya dito, Santiago, chapter 2, ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. So, alam ko po yung bawat isa sa atin dito na sa oras na to, siguro kung tinanong tayo ng Panginoon, di ba? Even me, minsan may times pa rin na yung mga bagay na hindi mo masabi, di ba? Yun yung tinatawag nilang white lies. O, kung yun pa lang, nag-white lies na tayo, nilabag na po natin yung lahat ng utos ng ating Panginoon. So talagang napakahirap na masabi natin na doon pa lang masasabi na natin na hindi tayo maliligtas ng ating mga gawa. And yun nga doon sa John 1:12 kanina, yung accept Jesus as personal Savior and God. God is given us the right to become the children of God. So ito rin yung minsan na pinagdedebatihan kung minsan. Kaya pwede mong sabihin, anak din ako ng Diyos. Di ba, may takot ako, alam ko. Pero yun nga, biblically speaking, kung sino lang po yung mga tumanggap at nanalig at naniwala sa ating Panginoon, ay siyang bibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, amen. Hallelujah. So, yung pangalawa, water baptism. John chapter 3, verse 15, sabi na doon. Hallelujah. So, yung una, accept Jesus Christ as personal Savior and God. Yung pangalawa, water baptism. So, lahat po ba dito na water baptism na po ba o na water baptized na? Amen. Pakitaas po yung ating mga kamay, mga kapatid. Lahat? Meron na. Eros, hindi pa? O, yun. Dapat i-baptize yan. Chapter 3, verse 15 to 17, sabi niya dito. Saan yun? Upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang, tama ba? Hindi, John, chapter. Parang iba yata yung na-take note ko. Yung yung binaptize siya. Si John the Baptist. So, yung binaptize siya sa John 3:11 pala. Sorry. So, 11, sabi niya doon na Hallelujah. So, mali yung na-take note kong Bible verse. So, yung kwento nun is, sabi niya doon na hindi ako karapat-dapat, sabi ni John the Baptist, pero kailangan mangyari ang kalooban. At yun nga, yung water baptism na yun is sinisimbolize po nun is ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. So yun po yung sinisimbolo kung bakit po tayo magpapa-water baptism. Hindi lang po yung tipong parang magpapalublog ka lang sa tubig. Pero yun na, nire-represent po nun is public confession natin na pinapahayag po natin na tayo po ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Amen? At doon po yung tinatawag natin ng repentance. So ano po ba yung repentance? Sabi niya, from dead works was defined as an inward decision or change of mind resulting in the outward action of turning from sin to God and righteousness. Calls it repentance toward God. By the act of repentance, you turn from your own dead works of
sin towards God. So sabi rin niya, ang repentance is a personal decision to forsake sin and enter into fellowship with God. It is the power of God which actually brings the change in the mind, the heart, and the life of the sinner. Then God also to the Gentiles granted repentance unto life. So repentance is a gift of God. Amen? So yun po yung ibig sabihin ng repentance. Yung tinatawag natin yung kanina, yung sabi nga ni Pastor sa exhortation niya, di ba? Kung ano yung yun nga, parang kung ano yung outward na ginagawa natin, yun yung pagkatao natin, yung inside natin, kung ano yung lumalabas. Sabi nga niya, di ba? Yun yung nanggagaling sa ating puso. Sabi niya rin dito, yung pagbabago sa isip, sa puso ng isang taong makasalanan. Pero yun nga, it is the power of God. So ang Diyos lamang ang siyang may kapangyarihan baguhin ang isang tao. Bakit po? Kasi nga, kumbaga, ang Diyos, sabi nga, di Romans 10:17, faith cometh by hearing the words of God. So, sa tao, kung may napakinggan niya na si Jesus pala ay namatay dahil sa ating kasalanan, yung tao magkakaroon ng realization. Dun na, si Lord na yung magtatrabaho doon na yung conviction, yun yung tinatawag nating conscience. Di ba po kung nakapanood kayo ng balita, di ba meron yung mga sitwasyon na pumatay siya, pero nag-surrender. Kasi nga, hindi na kayang i-hold yung conscience. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na yung tao, yung conviction. Yung tinatawag natin na conviction. So yun nga, yung outward change is an act of turning away from sin towards God and righteousness. This turning away shows the inward change of mind which has occurred. So yun nga, na magre-reflect mula yung puso natin kasi hindi naman kagaya ng sa robot, na kung ano yung gusto mong gawin ng robot, pupunta siya, di ba? Meron pa rin tayong tinatawag na hindi po natin maalis yung freedom of will. So, although sabihin na natin kinonvict ka ng Lord, pero ikaw mismo, nire-resist mo, doon na tayo magkaka-problem. So, pangatlo, baptism in the Holy Spirit. Why Christians must also baptize in the Holy Spirit? So bakit nga ba kailangan mabautismohan sa banal na Espiritu? So ito yung sabi niya nung continuation nung si Jesus ay ibabautismohan. Sabi niya doon, mas higit yung susunod sa akin sapagkat babautismohan kayo sa Espiritu at apoy. So unang-una, para daw po tayo ay ma-empowerment, sabi niya sa Acts 1:8, we will receive the power ng pagbaba ng Santong Espiritu. So pangalawa, union with Christ. At pangatlo, separation from sin. At pang-apat, newness of life. At ang panghuli, ang panglima, unity of the church. So, itong mga ito, sinishare ko kasi napagdaanan ko rin itong mga proseso na ito. So, yun yung time na yung baptism in the Spirit, nagkaroon ako ng desire o sinabi ng pastor na i-desire mo. Pero, hindi ko naman alam kung ano yung maging objective ko, kung bakit ko i-desire yung Holy Spirit. Para ba ako ay makapag speaking in tongues, yung magsalita ng iba't ibang wika? Hindi po mga kapatid. Kumbaga, yun lang po yung pinaka-evidence niya. Pero yun nga, isa ito sa unang-una ay para po tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Kasi bakit po? Kasi nga we are not wrestle into the flesh and blood, but into the principalities, darkness, rulers of this earth. Kaya kailangan po natin yung kapangyarihan ng Santong Espiritu. So yung unang time na na-experience ko na na-feel ako ng Holy Spirit, nagkaroon ako ng tinatawag na deliverance. Second overnight namin yun, sabi nung time na nag-worship ko. Nung pagkapikit, nung after ng worship, pagkapikit ko ganyan, parang doble yung pikit ko, as in parang sobrang dilim,
hindi ko maintindihan, pero yun nga, may kuryente dito sa aking diaphragm hanggang sa aking mga kamay. And yun nga, syempre, hindi ko pa naman alam yung time na yun. Sabi ng pastor, i-share mo bro, G, experience. hindi ko share kasi hindi ko alam eh. Pero yung time na yun, nagkaroon ako ng deliverance. Tapos pag-gising ko ng umaga, parang ang pakiramdam ko, ang gaan-gaan ng pakiramdam ko, parang ang saya-saya, ang galak-galak. Pero yun nga, just to share with you mga kapatid na ang kapunuan o kapuspusan ng banal na espiritu, umuho pa rin yan. Kaya kung ngayon, puspos ka na, talagang todo prayer, tayo kasama, tayo, di ba? Tayo church, tayo prayer meeting, andun na yung, kasi nag-uumapaw yung banal na espiritu. Pero yun nga, once na, pag hindi natin naalagaan yan, darating tayo sa time na tatamarin na tayo. Kapatid, punta tayo dun sa, medyo, baka magdahidahilan na tayo na, medyo masamang pakiramdam ko, o ano. Pero minsan naman siguro kung totoo naman talagang siyempre, excuse naman po natin. Kasi hindi pa rin po tayo excuse nga sa mga basic na sakit karamdaman. So yun nga, yung time na mawalan ka na ng gana, yun yung napakahirap, mga kapatid. Yung pangalawa, syempre yun nga, yun na yung magiging, mas lalo tayong magiging konektado kay God kasi nga, speaking in an unknown tongues, is speaking to God. And syempre, yun nga, mas lalo tayong yung separation from sin. Kasi pag puspos ka, talagang parang hindi mo maiisip. Talagang mararamdaman nyo yun na yung tipong kahit ang sabihin nila na, may kapela kita, action tayo, di ba, mga ganun. Pero pag hindi ka puspos, pag kapos, baka makakuan ka na, mahulog ka na sa kanilang bitag. And syempre, newness of life. And yun nga, sa unity of church, na-experience ko na to na mararamdaman mo kasi pag pumunta ka sa ibang church, na parang may kulang o parang there's something na missing. Kasi may mga na-attenan na rin po ako ng church na hindi nila ina-acknowledge si Holy Spirit. Pero yun nga, kailangan po natin. So sabi niya, the experience of the baptism in the Holy Spirit can come in various ways and at different times in Christians' life. So maraming ways kung paano po natin ma-receive ang banal na Espiritu. Pero yun nga, just to share with you, na magkaroon tayo ng earnest desire. Yung talagang gusto mo. Yung gusto mong ma-receive yun. Kasi, si Lord Jesus ang may kapangyarihan na bautismo. Although minsan ginagamit ang mga lingkod through laying hands, through in your own sick talaga, in sick mo. And yun nga, may mga times na habang nagsishare pa lang, siguro or nag-worship, may nababautismohan. Just to share with you yung testimony ni Bishop Ronnie, sabi niya noon, may mga Chinese nasa kusina sila. Andun yung hunger nila. Pastor, ano ba yung si Holy Spirit? Sino ba siya? Ganun. So, pinaliwanag. Hanggang sa pinaliwanag na, nagkaroon sila ng desire. Pastor, gusto namin ma-receive si Holy Spirit. Syempre si Pastor sabi, parang syempre, pagod. Ganyan, hindi siya inspired sa Holy Spirit. Andun sila sa kusina. Nung papaalis na, biglang nagtinig si Lord. Sabi niya, bakit? Ikaw ba ang magbabautismo sa kanila? Sabi niya. Di ba, ang linaw nung nandun kay John the Baptist na mas higit, si Jesus Christ ang baptizer. So yung time na yun, bumalik siya. So anong ginawa? Pinag-pray. Siguro, delay hands niya, ganyan, habang and that time is, na-receive nila yung banal na Espiritu. Pero yun nga, ang ko doon is, ang Lord ang nakakaalam ng ating puso. Kung totoong tayo ay nagbabalik loob, nag-repent ng ating mga kasalanan, ay ibibigay ng ating Panginoon. Pero kung minsan, God will test our patience. Kasi ako talaga, orange Although pinag-pray na, nilay hands, or na-receive ko na, pero hindi pa siya talaga nag-actual. Pero andun yung heart ko na, sabi ko, Lord, na-receive ko na. Hanggang sa yung time na isang gabi, nagbabasa ako ng Book of Daniel, at tapos nag-pray na ako, nahiga na ako, pero ramdam ko talaga, na-electrifier ako, nag-feel ako. So nag-pray ako, at that time, yun na. Naramdaman ko talaga na may malamig na hangin na bumaba, at yung time na yun, parang namanghid na yung ano, at talaga, so yun lang, sabi nga,
various ways, depende yan. Meron naman yung time na pag umattend ka, na-receive mo na agad-agad. So, pang-apat, baptism of the suffering. So, ano ba yung baptism of suffering? Sabi niya, baptism is a symbol of participation in the suffering of Christ. And being associated with Jesus through baptism can mean that believer may also experience suffering. So, dalawa dito yung may share kong suffering. Yung una, yung good side, yun yung time na yung suffering natin na i-evangelize yung salita ng ating Panginoon para maligtas din, maipag-pray sa ibang tao. So, yung pangalawa, yun naman is yung persecution. Naalala ko nung bago-baguhan ako nun, dun sa akin. Hello, Pastor! Hallelujah! Gaganon din. Anong time na yun? Nung bago-baguhan pa lang ako, nakakaramdam ako na yung galit. Yung parang, ano ba ito? Yung parang, as na uyawin na ka ba? Persecution, pinipersecute ka. Di ba pag sa school, pag binubuli ka, di ba? Pag paulit-ulit na sinasabi sa'yo, pag hindi mo na nasa yung self-control mo, sinuntok mo na siguro. Di ba? Yung di ba? Yung gano'n, inuusip ka. So, gano'n din, na yung times na yun, alam ko may experience natin, pero sabi nga niya, encouragement, yung time na nabasa ko na mapalad ang pinag-uusig dahil sa pagsunod sa akin. Diba? Sabi niya doon, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. So yung time na yun, nung nabasa ko na so sinabayan ko na lang sila. Parang, Pastor, hallelujah, praise the Lord. Amen, hallelujah, yes Lord, purihin ka. Sasabayan mo na lang. Para, diba, in a way na hindi nila nalalaman, pinupuri naman nila ng ating Panginoon. Pero yun na lang, in a wrong way. And wala kang ibang gagawin kung hindi pag-pray sila na sabi nga ni Lord, Lord, forgive them for they didn't know what they are doing. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. And ilagay po natin yung sarili natin na even sa atin. Ako nga, yung time na hindi ako nakakilala pa nun, yung lola ko nga, yung about sa Diyos-Diyosan. Inusik ko nga. Inusik ko nga siya nun. Pero nung time na nung nakakilala na ako, di ba, tinago mo na ngayon mga bakit mo pa nilabas ulit? Alam mo na, nalaman mo na yung katotohanan. Pero yun nga, minsan, ang tao talaga ay dahil sa mga siguro, sa hirap ng buhay, o kung anong pagsubok na nangyari na yan, ay pwedeng yun nga, yung kaligtasan natin ay mawala. Hallelujah. So yun po yung mga apat na proseso o dapat natin gawin para po tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. So question, brother, pag nagawa ko lahat ng mga yan, maliligtas na rin ako or makakapagkamit ako ng buhay na walang hanggan? Opo. Pero pwede rin hindi. Kasi ang labanan po natin ay hindi sa kung katagal ka na o kakakilala mo sa ating Panginoon. Kasi ang labanan, masasabi ko, even me na kahit ngayon, nilalagay ko sa sarili ko na hindi yung matagal na akong Kristiyano, magkakamit na ako ng buhay ng walang hanggan. Kasi any moment, pwedeng mawala yan. So sabi niya, balik tayo dun sa ating Bible reading, Mark chapter 10, verse 21. Hallelujah, maaring yun nga, magtinig ang ating Panginoon sa atin, na meron pang isang bagay na dapat alisin natin. So, continuation, sabi niya, sumagot ang lalaki, Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyon. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin, sabi ng ating Panginoon. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. So, amen. So, sa oras na ito, even me, pinakausap tayo ng Panginoon na mayroon pang mga bagay na dapat nating isurrender sa ating Panginoon. Huwag po sana tayong na maging kagaya nitong mayaman na ito. Di ba? Gusto niya magkamit pero hindi niya
isinurrender yung isang bagay na napakahalaga. Siguro napakahalaga sa kanya yun. At sobrang yaman niya. Biruin mo, nalungkot siya, umalis. So, ano nangyari? Siguro, hindi niya na-surrender. Hindi na siya nakabalik. Hindi na siya nagkamit ng buhay ng walang hanggan. Kasi sabi niya, bumalik ka eh. Sabi ni Lord. Sabi niya, bumalik ka. Sabi niya, bumalik ka at sumunod ka sa akin. So, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, may mga bagay na yung dati nating pagkatao talaga. Even me, nung time na yun na ako din talaga, parang may silang yung pasensya ko. Lalo na sa mama ko talaga, pag konti na, ganyan. Pero yun nga, tapos sinasaliksik ko yung sarili ko, pero bakit pag sa ibang tao, kaya ko namang i-control yung sarili ko, bakit sa mama ko, ganun, di ba? So yun na lang, yung mga bagay na pwedeng, sabi niya, you lack one thing. Baka meron pa tayong isang bagay pa na kailangan nating i-surrender o isuko sa ating Diyos. Pero sabi nga, sa Mark 10:23-25, ituloy natin, tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Mulit sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. So, amen? Spiritual speaking po yung tinutukoy ng ating Panginoon dito. Hindi naman niya ibig sabihin na pag sinabi mong mayaman, ay wala na, hindi na sila maliligtas. Baka naman, pag mag-evangelism tayo, wala yan, mayaman, hindi tayo papakinggan. Hindi po dapat ganun ang maging approach natin, mga kapatid. At sabi niya rin doon, yung kamelyo sa butas ng karayong, di ba? Parang kung isipin mo, mas madali pa daw yung kamelyo na pumasok sa butas ng karayong. Pero literally speaking, di ba? Di ba? Sinulid lang naman yung nakakapasok doon, di ba? Spiritual speaking po kasi yung kamelyo, di ba kung titignan mo, di ba yung nakaano siya? Pero pag sasakay yung di ba yuyuko siya? So yun ang ibig sabihin nun ay sinasabi na dapat tayo ay mapagpakumbaba. Na kung may time na tayo ay makagawa ng kasalanan o kung may time na may mga bagay na yun nga sa ating sarili kung minsan kailangan po na tayo ay magpakumbaba. Yun po yung nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya doon, lalong nagtaka ang mga alagad, kaya nagtanong sila kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas? So nagtanong. Tinignan sila ni Jesus, so ito yun na yun, yung pinaka-main Bible verse natin. At sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay kayang gawin ng Diyos. Verse 28. At nagsasalita si Pedro, tignan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang o mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap ng buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Ang bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At ang panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit marami ang nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli ang mauuna. So spiritually speaking po tayo dito mga kapatid na baka pwede natin sabihin na, Lord, 30 years na po na nag-serve. Siguro naman okay na yun. Lord,
iniwan ko yung mga pamilya ko para mag-serve. O kaya, Lord, tugtugan mo, siguro, okay na yun. Di ba? Siguro, minsan sinasabi natin sa sarili natin. Pero yun nga, still na, hindi magiging sapat. Kasi, sabi niya dito yun nga, just to remind us na ang labanan natin dito ay yung wakas ng buhay natin. Hindi tinitignan ng Lord yung past life natin eh. Ang titignan niya dito ay kung saan tayo patungo. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki kung ano man na yung mga nagawa natin in the past years, in the past months. Pero yun nga, still na hindi naman kalilimutan ng ating Panginoon. May mga kalakip na reward yan sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Pero yun nga, yung sinabi ko kanina na every day, every hour, every minute, every second ang ating battle. So, hindi sa tagal o hindi sa kakakilala natin sa ating Panginoon, kundi hanggang sa malabutan tayo ng hininga. So, yun po yung para po tayo ay magkamit ng buhay ng walang hanggan. Pero yun nga, nakakalungkot isipin na huwag naman po sana mangyari sa atin na sa dulo ng ating buhay, yung isang kapatid ko doon na dinisciple ko noon, may times na noon na hindi na siya nag-church. Biruin mo yung bahay na tinutulugan niya, doon mismo sa taas ng church. Pero pag nagkakaroon kami ng gawain, maalis, yun yung isa sa mga nagpagising sa mananampalataya doon sa amin. Alam niyo, isang araw, hindi na siya nagising. Nagulat ang lahat sa pangyayari niya. Nung tipong ang dami niyang pangarap sa buhay, na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Pero yun man, kung saan man siya naroon ngayon, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kasi we are all under judgment ng ating Panginoong Diyos na buhay. So sabi niya, bago tayo pumunta sa conclusion, sabi niya sa Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34. Ito yung isang Bible verse na talagang kung nanamnamin mo, grabe. Pakiwan mo nga, Sister Hannah, sabi niya, Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Sabi niya, to 34. Hallelujah. Sabi niya dyan, sinasabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa mga Israel at sa Juda. Ito'y hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat para akong isang asawa sa kanila, sinira nila ang kasunduang ito. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso at ang kanilang magiging Diyos ay kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. So isa ito sa mga Bible verse na parang inspirational ko, yung tipong parang yung type na, or, di ba? Kasi tayong mga tao, hindi naman tayo parang computer sana na i-delete mo lang yung mga bagay na hindi ka aya-aya na naginawa mo o hindi magandang bagay, still na andun pa rin sa ating isip. Pero napakabuti ng ating Diyos, sabi niya, kalilimutan ko na ang lahat ng kasamaan. Ibig sabihin, siya yung Diyos, yun yung kaibahan ng Diyos at ng tao.
na once ng Diyos ay nagpatawad, hindi niya na isusumbat sa atin yung mga nagawa nating kasalanan. Nung tayo bago nakakilala o bago tayo nakakilala sa ating Diyos. Pero minsan kung tao, pinatawad mo na ngayon, mamaya, baka, or the other day na ganito, ganyan. Diba? Mahirap yun. Kasi may encounter ako dun sa trabaho ko dati sa Quezon City. Medyo umiiyak. Parang naiyak siya. Kasi sinesharean ko siya eh. And all glory to God, meron naman ako na-sharean doon na nakaka-bless kasi sabi ko, alam mo bro, buti na lang, sinesharean mo ako ng pinatawanan pa kita. Pero ngayon, di ba? Nung tinanim ko sa kanya, hindi na walang kabuluhan, nakakilala na siya sa ating Panginoon. Pero yun nga yung isa naman na sabi niya, na pinatawad naman daw niya, yung tao na yun. Pero pag nakikita daw niya na masaya, ganyan, okay sila. Parang andun yung heart na nagkakaroon siya ng galit o kung ano pa. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya, nagpatawad ka sa puso lang, pero wala sa puso. Yun yung mahirap. Kaya kailangan natin saliksikin yung ating puso, ang ating buhay. Kung yung tao na yun ay pinatawad na natin. Kasi kung hindi pa natin napatawad, kahit sabihin mo, pinatawad ko lang, pero may times na parang konting kibot o something na parang, yun nga, di ba, parang nagkakaroon ka ng galit. So, baka hindi pa natin talagang totoo napatawad. O kaya minsan, ng kalaban. Ganito. Di ba? Sa isip. Kaya nga sabi niya, by renewing our minds. So, yun yung isang binigay sa atin ng ating Panginoon. So, bago tayo sa conclusion, sabi niya, uulitin ko lang ulit, ang Diyos, ang may kapangyarihan na magligtas, sabi niya sa Acts chapter 1, verse 16 to 17, mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi ng kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas. Na namuna sa mga dumakip kay Jesus, si Judas ay yung hindi ko ikinahihiya. Romans pala yun. Romans 1. So yun yung sa Romans na hindi ko ikinahihiya ang pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan baguhin ang puso ng tao. So, naalala ko na naman yung time na may nag-question sa akin, nung time na, pero yun, without knowing na yung tao na yun is nagkasala, pero hindi pa namin alam. Sabi niya, kung mapagpatawad ang Diyos, hindi ba pwedeng patawarin na lang si Satan para tapos na ang lahat, para wala ng problema? Pero kung titignan natin, humingi siguro ng kapatawaran, pero sa puso lang, Lord, pakawalan na. Kung naman siguro Satanas noon, di puso. Alam ng Diyos. So yun yung isang bagay na hindi kaya ng tao. Ang Diyos lang ang nakakaalam yung nilalaman ng ating puso. So sabi rin niya dun sa Hallelujah. Acts. Yung huling verse na yun ko si kanina. Hindi yung isang Bible verse na lang yung dun sa iba naman na yung nakik mo. Hindi ko yung pala yung sa sabi niya doon na Tito chapter 3 verse 5. Hallelujah. Sabi niya dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa ating upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen. Amen? Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging
tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. So, ingat tayo po tumayo. Hallelujah. So, yun nga po yung mga proseso. Sabi ko nga na even mapagdaanan natin itong mga proseso, although kailangan itong gawin, hindi pa rin ito yung makakapagligtas sa atin. So, una, sabi niya, accept Jesus Christ as personal Savior and God. Tayo mabautismo sa tubig, sa Espiritu, at yung nga sa ating paghihirap ng ating Panginoon. And all, yun nga, yung mga bagay na imposible sa paningin ng tao, ang Diyos lamang ang siyang tanging may kapangyarihan. Siya lang ang may kaya. So, ang trabaho lang natin, i-share natin ang salita niya, at ang Diyos ang mangungusap sa tao. Ang Diyos ang magbabago ng kanilang puso, ang Diyos ang magbabago ng kanilang isip. Hallelujah, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating mga puso. Kaya naman sa oras na ito, awitin natin. Hallelujah, sa ating sa kamay, sabi nga niya, the revelation ang na-receive po namin nung, hindi ko alam kung last week pa, nung week na katakot-takot ang mahulog sa kamay ng Diyos. At yun nga, sabi rin niya, na ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga bagay na ginawa ko, sabi ng Panginoon, at higit pa doon ang kanilang mga gawa. At yun nga, dahil ni Peter, nung lumakad sa tubig, nagawa niya, pero dahil sa pagsubok o sa mga bagay na minsan sa kasalanan, ay lumulubog tayo, but may gagawin lang tayo, ang gagawin na natin, help me Lord, hihingi lang tayo ng tulong. At ang Diyos ay iaahon tayo sa anumang pumunoy ng kasalanan na yan, o pumunoy ng problema na yan. Dahil sa Kanya ay walang bagay na imposible. Lahat ay posible. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Jesus, I
kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos sapagkat lahat ng bagay ay kayang-kaya mo. Lord, sa oras mo ito, dinadalangin ko ang bawat buhay na narito, Panginoon, dalangin Pastor Helen, Panginoon, sa akin, Panginoon, si Hannah, Panginoon, si Jayen, Jericho Jomer, si Eros, Panginoon, si Jasmine, Panginoon, at ang kanyang mama, Panginoon, sa mga kapatid namin na wala sa oras mo ito, Panginoon. Lord, we surrender all to you, Panginoon. Sinusuko po namin ang mga bagay na kahinaan. Nagbawag sa amin, Lord. Patawarin kami at linisin na yung banal mong dugo, Panginoon. Lord, hayaan mo na ang banal na Espiritu siyang magririnig sa amin na kung ano ang mga bagay na nagiging malangit sa aming pagsunod at pag-serve sa iyo sa oras nito, Panginoon. Lord, reveal unto us, Panginoon, at isinusuko nga po namin, tunay na hindi po namin kaya sa sarili namin, Panginoon, at ikaw, O Diyos, ay kaya mo, Panginoon, at tunay, Panginoon, at pagulugan ng mga pagsulot na darating pa. Lord, we pray, O God, na makakayanan po namin in whatever the temptations, O God, lust of the flesh, lust of the eyes, O God, lust of this world, O God, we bind and we cast in the mighty name of Jesus Christ, in the name of Jesus. And Lord, we pray, Panginoon, sa mga tao ang pupuntahan po namin, at pabahaginan ng iyong mga salita, Panginoon, we rebuke ang katigasan ng kanilang mga puso, Panginoon. Lord, Spirit of lightness, false doctrines, Panginoon, Lord, we pray that we rebuke in Jesus' name ang dalangin po namin, Panginoon, that let your mercy upon their lives, Panginoon, let your grace, O God, at inayag mo ang iyong kabutihan sa kanilang buhay, Panginoon, at sila rin po ay magkaroon ng tunay ng kaligtasan, Panginoon, tunay na sila po ay magbalik loob sa iyo sa inyong harapan, Panginoon, sapagkat ang isang kaluluwa lamang magbalik loob sa iyo ang may lansa-lansa ang mga anghel, Panginoon, ang magagalak at ang isang tao makasalanan na yan, O Diyos, ay ikaw lamang po ang siyang tanging may kapangyarihan upang baguhin ang kanilang puso at isipan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na sinasalihan po namin ngayong banal mong dugo ang mga panalangin po namin ito, Panginoon. Salamat sa tulong at lakas ng banal na Espiritu sa buhay po namin, Panginoon. Unay nga, Panginoon, sa iyo man ang lahat ng kapurihan at sa salamat na we claim the victory with the blood of Jesus, that by the power of your resurrection, Panginoon, ay patuloy that our God, let God arise, Panginoon, and discover ang aming kalaban, Panginoon. Salamat po, Diyos. At patuloy, Panginoon, ng our ways, not our will, but your ways and will be done sa bawat buhay na narito, Panginoon. Salamat, Panginoon, mga pangami sa magdalangin sa mga sa pangalan ng ating Panginoon sa Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.